Magandang araw mga bata! Tayo ay nasa unang markahan, unang linggo dito sa ating asignaturang MTB, MLE na nasa ikatlong baitang. Gagamit tayo ng Pivot 4A na module. Muli, isang Nathan-tanging araw sa inyong lahat mga bata. Ako, si Teacher Nathan, ang inyong magiging guro sa oras na ito. Huwag kalimutang i-subscribe ang aking YouTube channel at i-click ang notification bell para updated ka sa lahat ng mga video lessons na aking i-upload sa susunod. Ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa kahulugan at tamang baybay ng mga salita. Pero bago tayo dumako sa ating aralin, meron tayong layunin. Ito ay maibibigay mo ang kahulugan ng mga salita sa nabasang kwento at ang wastong baybay ng mga salitang ginamit dito. Maaari natin malaman o matukoy ang kahulugan ng isang salita sa pamamagitan ng paggamit ng mga larawan, gamit nito sa pangungusap at sa tulong ng kontekstual na gabay. Mahalagang malaman natin ang kahulugan ng isang salita upang mas maunawaan natin ang binabasa nating pangungusap, talata o kwento. Ngayon, magbabasa tayo ng kwento. Handa na ba kayong makinig? Tara, simulan na natin. Ang pamagat ng ating kwento ay Batang Matulungin. Isinulat ito ni Rhea P. Mateo. Isang hapon, habang naghihintay ng tricycle si Manny, may nakasabay siyang mag-ina na tila nagmamadaling makauwi ng bahay. Nagtaka siya kaya't pinagmasdan niya ang mag-ina. Napansin niya na masama ang pakiramdam ng batang babae na halos kaedad niya. Lumipas ang ilang minuto, biglang may humintong tricycle sa harapan ni Manny. Sasakay na sana siya, subalit nakita niyang namimilipit na sa sakit ng tiyan ang bata. Dali-dali niyang nilapitan ang mag-ina at sinabing, "Kayo na po muna ang sumakay sa tricycle." Alam niyang mas kailangan ng mag-ina na makauwi kaagad, kaya't pinaunan niyang sumakay ang mga ito. "Maraming salamat sa iyo. Napakabuti mong bata." Nakangiting wika ng ina ng bata kay Manny. Masayang naghintay muli si Manny ng dadaan na tricycle dahil alam niyang nakatulong siya sa kapwa kahit sa maliit na paraan. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento? Mahusay! Alam kong katulad din kayo ni Manny na isang batang may malasakit at matulungin sa kapwa. Ngayon, ating baybayin ang mga sumusunod na salita. Sabayan ninyo ako mga bata. Hapon, hapon. Maliit, maliit. Bahay, bahay. Masama, masama. Nasundan niyo ba mga bata? Magaling! Ngayon, magbibigay tayo ng kahulugan ayon sa pangungusap na ating babasahin. Ang ibig sabihin ng hapon ay paglubog ng araw. Ang bahay naman, ibig sabihin ay tahanan. At ang maliit ay munti.
Kapag sinabi naman nating masama, hindi mabuting gawain. Katulad lamang ng pangungusap na ito. Masayang manood ng takip silim sa hapon. Hapon. Kumpleto ang gamit namin sa bahay. Bahay. Ang pamilya namin ay maliit. Maliit. Ang pagtatapon ng basura sa ilog ay masamang gawain. Masama. Ngayon, gawin natin. Basahin at unawain mo ang mga larawan. Piliin ang tamang baybay nito sa loob ng panaklong. Gawin ninyo ito sa inyong sagutang papel. Bibigyan ko kayo ng 10 segundo para kunin ang inyong lapis o ballpen, sagutang papel, at ang inyong self-learning module para may gabay kayo. Tingnan natin ang larawan at pipiliin natin ang tamang pagbaybay ng salita. Ito ba ay nais, mais, o maes? Kung ang sagot mo ay mais, mahusay. Tama ang iyong sagot. Para naman sa ikalawang larawan, ito ba ay susi, sosi, sisi? Ang tamang sagot ay susi. Magaling! Tingnan naman ang ikatlong larawan. Ito ba ay kawali, kawale, o kawali? Ang tamang sagot ay kawali. Tingnan naman ang larawang ito. Pamilyar ba sa inyo ang larawang ito? Ginagamit ito sa pagsuklay ng inyong buhok. Ito ba ay soklay, suklay, siklay? Ang tamang sagot ay suklay. Para naman sa susunod na larawan, ito ba ay lapis, lipis, lapis? Ang tamang sagot ay lapis. Ito ay ginagamit nating panulat o di kaya'y pagukit. Ngayon, basahin ang mga hakbang sa pagluluto ng adobong manok. Isulat sa iyong sagutang papel ang tamang baybay ng salitang may kulay pula. Ibig sabihin, ang mga salitang may kulay pula ay hindi tama ang baybay. Kaya, alamin natin kung ano ang tamang baybay ng mga salitang ito. Para sa unang bilang, initin ang kawali at igisa ang sibuyas at bawang. Ano kaya ang tamang baybay ng salitang may kulay pula? Ang sagot ay kawali. Para naman sa ikalawang bilang, igisa ang manok kasabay ng sibuyas at bawang. Ano kaya ang tamang baybay ng salitang manok? Kung ang sagot mo ay manok, mahusay, tama ang iyong sagot. Ngayon naman, sa ikatlong bilang, ibuhos ang suka, toyo at tubig. Lagyan ng dahuon ng laurel, paminta, at pampalasa. Kung may patatas, ilagay na rin ito para mapakuluan. Pakuluan ito ng 10 minuto hanggang sa maluto ang manok at patatas. Ano kaya ang tamang baybay ng salitang dahoon? Ang tamang sagot ay dahon. Para sa ikaapat na bilang, ilagay ang asukal at paghaluin ito ng maayos. Ano kaya ang tamang baybay ng salitang asukal? Tama, ito ay asukal. Para naman sa ikalimang bilang, pakuluan ng 5 minuto
at tikman kung tama na ang lasa nito. Pwede mo nang patayin ang apoy ng kalan, hanguin ang adobo at ilipat sa lalagyan. Ano kaya ang tamang baybay ng menuto? Ang tamang sagot ay minuto. Ang husay mo naman! Alam kong nakuha mo ang tamang sagot sa ating gawain. Para mas lalo pa nating maunawaan, dumako tayo sa susunod na gawain. Piliin ang pangungusap na may angkop na paggamit ng kahulugan ng salita sa bawat bilang. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Para sa unang bilang, ito ay tumutukoy sa bagay na gumagawa ng tunog kapag hinipan. Alin kaya ang tamang sagot? A. 7 lang na tao ang maaaring pumasok sa bangko. B. Huminto ang lahat nang marinig nila ang pito ng gwardiya. Ang tamang sagot ay letrang B. 7. Para naman sa ikalawang bilang. Paso. Ito ay tumutukoy sa bagay na pinagtataniman ng halaman. A. Dinidiligan nila ang mga halaman sa paso. B. Namamaga ang paso niya sa kamay. Alin kaya ang mas angkop para sa salitang paso? Ang tamang sagot ay letrang A. Paso. Para naman sa ikatlong bilang, basa. Ito ay nangangahulugang natapunan ng tubig o inumin. A. Nagkamali siya ng basa sa salita. B. Basa siya ng ulan nang umuwi ng bahay. Ang tamang sagot ay letrang B. Basa. Dumako tayo sa ika-4 na bilang. Tubo. Ito ay tumutukoy sa daluyan ng tubig. A. May tubo na ang halaman ng itinanim ni tatay. B. Maayos ang daloy ng tubig sa gripo dahil inayos ang tubo. Ano kaya ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay letrang D. Tubo. Para sa ika-5 bilang, saya. Ito ay nangangahulugang damit na isinusuot ng mga kababaihan sa mga espesyal na okasyon. Saya. A. Ang saya ng lahat dahil natapos na ang pandemya. B. Bagay na bagay sa dalaga ang suot niyang saya. Ang tamang sagot ay letrang B. Saya. Alam kong nasagutan niyo ng tama ang ating mga gawain. Ngayon naman, kunin na ang inyong lapis o ballpen at isulat ang wastong pagpapantig ng mga binaybay na salitang tumutukoy sa pangalan ng miyembro ng pamilya. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel o notebook sa MTB. Unang bilang, tatay. Ikalawang bilang, nanay. Ikatlong bilang, ate. Ika-4, kuya. Ika-5 bilang, bunso. Ngayon, ating baybayin ang salitang ito. Unang bilang, ta, tay. Ta, gitling, tay. Tatay. Ikalawang bilang, na, nay. Na, gitling, nay. Nanay. Ikatlo, a, te. A, gitling, te. Ate. Ika-4, ku, ya. Ku, gitling, ya. Kuya.
Ikalimang bilang, bunso. Bun, gitling, so. Bunso. Ang huhusay! Isa kayong Nathan-tanging bata. Kaya tandaan, maaari nating malaman o matukoy ang kahulugan ng isang salita sa pamamagitan ng paggamit ng mga larawan, gamit nito sa pangungusap at sa tulong ng kontekstual na gabay. Mahalagang malaman natin ang kahulugan ng isang salita upang mas maunawaan pa natin ang binabasa nating pangungusap, talata o kwento. At dito nagtatapos ang ating aralin ngayong araw. Ako muli si Teacher Nathan. Huwag kalimutang i-follow at i-subscribe ako sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page na Tutor Nathan para mas updated pa kayo lalo sa aking susunod na mga uploads. Hanggang sa susunod nating aralin, paalam mga bata!